Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Bongo Dennis, kasabay din ng pag-anunsyong ito, kaninang bandang tanghali pa lamang bago isagawa yung anunsyong ito ng Korte Suprema ay nagtungo dito si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung saan kanyang isinubete yung motion para ipadismiss yung mga petisyon ni Vice President Sara Duterte na unconstitutional yung naturang mga impeachment complaint. Ngunit sa kabila nito, Bongo Dennis, ay nagpatuloy pa rin itong desisyon o yung pag-anunsyo ni Attorney Camille Sumiting na idineklarang unconstitutional yung mga articles of impeachment na kinakarap ng kasalukuyang ikalawang Pangulo ng bansa na si Sara Duterte. Yan muna ang paunang ulat dito sa Korte Suprema. Yes, Bongo ito si Bobo. Yes, Bongo Dennis. Oo. Sapagkat ito ay bigla ang schedule, ano? Usually, ang Korte Suprema nagpapalabas ng kanilang mga resolusyon araw ng Martes pagkatapos ng kanilang unbank session ng umaga ng Martes. At usually, natatapos ito bago magtanghali o kung minsan ay marami-rami na tinatalakay, naabot ito hanggang alauna, alas 2 ng hapon. Pero kakaiba ito, Bongo Grant, dahil araw ng Biyernes at medyo masama pa ang lagay ng panahon itong kaninang umaga, pero nakapaglabas ng isang resolution. Ano ito? Ready resolution na ba ito, Bongo Grant? May mga initial ba kayong information about that resolution o ngayong araw lang natapos yung unbank session ng mga maestrado? Bongo Dennis, yan yung patuloy nating kinukumpirma sapagkat ang inanunsyo pa lamang nitong si Attorney Camille Sumiting, ang spokesperson ng Korte Suprema, ay yung pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, Bongo Dennis, din kasi ngayong araw yung paglalabas ng Sharia Special Bar Examinations results. Yan yung kung saan nilabas nila yung naging resulta ng nakaraang bar examination. At matapos yun, ay sinunod na lamang yung pag-anunsyo dito sa deklarasyon ng katastasang hukuman hinggil sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Bongo Dennis. Okay. Sa ngayon ba ay regular ang pasok ng mga miyembro ng hudikatura? Dahil alam natin, hindi pa rin bumabalik sa normal yung ating lagay ng panahon na Bongo Grant. In fact, dyan sa malapit sa tanggapan ng Korte Suprema, may mga baha-baha pa rin. May pasok ba silang regular ngayong araw, Bongo Grant? Bongo Dennis, sa ating pag-antabay dito, narito yung mga empleyado ng Korte Suprema kung saan ay sa kabila ng masungit na lagay ng panahon ay nagpapatuloy pa rin yung kanilang operasyon. At Bongo Dennis, kung aking maibabahagi na lamang rin, kumpara sa mga nakarang araw na kung saan patuloy yung pagbuhos ng ulan, sa bahagi ito ng Korte Suprema sa kalsada mismo ng Padre Paura ay humupa na itong baha. Kaya't maaaring kanila na itinutuloy o normal na yung nagiging pagpasok sa naturang hudikatura, Bongo Dennis. Okay, one just last point, Bongo Grant, doon sa naging anunsyo nitong si Attorney Ting, ilang araw yung pinagkakaloob para sa panig ng Kamara at Senado para kanilang maiapila kung sakasakali yung naturang resolusyon na kalalabas lamang mula dyan sa kataas-taasang hukuman, Bongo Grant. Bongo Dennis, ating pang pag-antabay dito, ating pang patuloy na hinihinga ng mga panibagong pahayag. Itong si spokesperson Camille Sumiting, kaugnay sa mga kanyang naunang pag-anunsyo. Ngunit Bongo Dennis, kung ating titignan sa mga nakaraang resolusyon o naging direktiba ng Korte Suprema matapos ideklara ang isang desisyon ay kadalasan na binibigyan ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng dokumento ang respondent o yung itong Kamara o Senado upang sumagot, magbigay komento o ibahagi ang kanilang panig hinggil sa naging panibagong deklarasyon o naging resolusyon ng Korte Suprema.
Sa katunayan, Bombo Dennis, kung ating mababalikan noong mga nakaraan lamang, ay pinagkomento ng Korte Suprema itong Kamara at Senado hinggil sa naturang articles of impeachment o yung sa naging proseso ng impeachment na kinakarap ni Vice President Sara Duterte. Mula noon hanggang ngayon, Bobo Dennis, ay kaya't naibunyag o naianunsyo na itong naging resolusyon o naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa kinakarap na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat Bombo Grant at patuloy natin tutugay-gayin pa yung ibang mga development dyan. Baka may mga panibagong anunsyo ang panig ng Korte Suprema. Thank you so much. Live mula dito sa Korte Suprema, lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. At mga kabombo, mga ka-Star-Nation, yung panig naman itong si Vice President Sara Duterte ay may naging pahayag. Sabi nila, welcome sa kanilang panig yung naturang development at nakalagay ho dito, babasahin ko lamang para huwag ho tayong magmintis, ay sinasabi na ito ay tinatanggap ng kanilang panig na nagdeklara ang Korte Suprema na unconstitutional yung articles of impeachment na sinampa laban kay Vice President Sara Duterte at violation ng 1-year bar rule under Constitution ng Republic of the Philippines. At ito mga kabombo ay statement ng galing kay Attorney Michael Powa, ang tumatayong tagapagsalita ng defense team ng kampo nitong si Vice President Sara Duterte para sa usapin ng impeachment case. Kung mapapansin ho ninyo, ang tagapagsalita kasi nitong si Vice President pagdating sa mga regular na trabaho ng Office of the Vice President ay si Attorney Ruth Castelo, yung ating nakapanayam nung nakalipas na linggo, habang ang tagapagsalita naman ng Vice Presidente pagdating sa mga usapin may kinalaman sa impeachment ay itong si Attorney Michael Powa. Samantala, dito naman sa statement ng panig ng Senado ay yung ruling umano ng Korte Suprema ay ina-acknowledge o kinikilala ng panig ng mga senador, no? Pero wala pa hong kabuuan o mga partikular na pahayag yung bawat individual na miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso, lalo na itong si Senate President Francis Chis Escudero. At mga kabombo, ito, mainam sa pagkakataong ito makakausap natin ang isa sa mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, si Representative Percy Sendanya ng Akbayan Party List. Magandang hapon, ang amin pong pagbati sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Kumusta po kayo, Representative Sendanya? Alam mo, Bombo Dennis, gusto ko man sabihin na magandang hapon, pero hindi maganda ang hapong ito para sa Pilipinas at para sa ating pong demokrasya. Initially, nagtungo po pala kayo sa Korte Suprema para doon sa inihain po ninyo na mungkahi o ano ba tawag dito? Yung inyong artikulo o resolusyon o motion na inihain dyan sa Korte Suprema para doon sa pagbasura sana sa mga initial na naka-file na mula sa panig nito si Vice President Sara Duterte. Para niyo hubang ibahagi sa atin o sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines, ano ho yung pinakang inihain po ninyo dyan sa kataas-taasang hukuman initially after o bago itong naging ruling ng Korte? Ayan, kanina po ay nag-file tayo ng intervention sa Supreme Court para po muling idiin yung mga punto na nabanggit na, paulit-ulit sinasabi na yung ating pong ginawa sa mababang kapulungan ay naaayon sa ating impeachment rules at ito ay naaayon sa sinasaad ng konstitusyon. At napakahalaga pong tandaan na yung pong mga lumapit at dumulog kanina sa Supreme Court, kami po yung unang nag-file ng impeachment complaint. So talaga pong kinikilala natin na sa kabila ng mahabang prosesong pinagdaanan, ito po ay consistent with the tenets of the Constitution. So kaya po dumulog doon ang ating pong mga kasamang
citizen complainant at sinamahan ko po sila bilang unang endorser ng impeachment complaint. Pero ito nga po ang nangyari sa kabila po noon, mukhang hindi man lang pinakinggan ang dulog ng taong bayan. Kasi malinaw po, citizen complainants po yung naroon at yun po ang tinig ng taong bayan na naglakas loob na questionin at i-hold accountable, panagutin si VP Sara Duterte sa kanya pong pagkamkam ng kabanang bayan at pag-abuso sa kapangyarihan. Okay. Initially, mababanggit po ba ninyo kahit mula po sa inyong grupo dyan sa Akbayan Party List ang inyong pinaplano o kaya magiging mungkahi sa buong prosecution team after that development, Representative Sandanya? Sa ngayon po, I cannot speak for the members of the prosecution. Hindi po ako miyembro ng prosecution. Pero ang pwede ko pong gawin ay magsalita sa ngalan ng akbayan at ibahagi po yung damdamin ng mga kababayan natin na naging matapang na nangindigan nung final natin ng December 2 ang first impeachment complaint. So, ang ating pong gagawin sa ngayon ay yung matinding pagkondena at ipagpapaliwanag sa ating mga kababayan na sa araw po na ito, binaliwala ng Supreme Court ang konstitusyon, binaliwala po yung sarili nilang mga desisyon at binaliwala yung napakahalagang separation of powers para lang protektahan si Vice Presidente. Sabi nga po natin, parang yung Supreme Court, instead ng mga hukom ay parang naging konsidor pa sila sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pagkamkam, pagnanakaw sa kabanang bayan. Okay. So bilang mambabatas, ano ho ang pupwedeng gawin? Meron bang mga existing sa atin ho mga patakaran o batas sa Pilipinas na maaaring option? May mga nagsasabi na pwede daw direktang kasuhan sapagkat hindi exempted ang Vice Presidente sa kaso o anumang reklamo, lalo na yung criminal complaints. Do you consider that na isa sa mga option or paraan para ho dito sa hindi na ito uusad kung sakasakali na ganito pa rin ang paninindigan ng kataas-taasang hukuman? Sa dulo po, isa din po sa ating mga available venues para panagutin si VP Sara sa kanyang pagnanakaw sa kabanang bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan ang ating po mga korte. Tama po kayo, maaari po tayong mag-file ng kaso at alam ko po as we speak, may ilang grupo na naghahanda niyan. Pero sa dulo po, mahalaga din na tandaan natin na nandiyan ang impeachment process sa ating konstitusyon bilang isa sa pinaka-mabisang release ng taong bayan kapag nang-aabuso sa kapangyarihan ang isang opisyal ng gobyerno. So habang bukas po yan, gusto natin ipaalala na sa araw pong ito, hindi lamang si Vice Presidente Sara Duterte ang nakinabang dahil pinalusot in effect ng Korte Suprema, pati po yung in the future ng mga abuso sa kapangyarihan, pwede nang magtago dito sa Korte Suprema at matakasan ng kanilang responsibilidad. Okay, one just last point, Representative Sandanya, baka may mensahe po kayo para sa mga partikular na ating kataas-taasang hukuman, yung mga maestrado natin. Kung ano man po ang inyong mensahe, please go ahead, sir, at para sa mga taga-subaybay na rin ng Bombo Radio Philippines. Go ahead. Ang mensahe lang po natin, hindi lamang po doon sa ating po mga hukom, kundi po sa ating mga kababayan, magbantay po tayo, tingnan po natin kung sino ang pinili at pinanigan ng Korte Suprema. Ito ba ang taong bayan na nagsasabing dapat tanggalin sa pwesto ang abuso sa kapangyarihan at nagnakaw ng milyon-milyon sa kabanang bayan o ang taong bayan? So ang nakakalungkot po dito, mukhang sa araw na ito, ang pinanigan ay yung ng abuso sa kapangyarihan. Ang pinanigan ay yung nagkamkam sa kabanang bayan. With that, maraming salamat po, Representative Sandanya, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo, including yung kwento po ng inyong pagtungo dyan sa Korte Suprema and everything. Kami ho ay patuloy na susubaybay sa mga development na ito. Maraming salamat. Maraming salamat, Bombo Dennis, at patuloy po natin ipanalangin ang ating demokrasya. Mga kabombo at mga ka-Star-Station, nakausap po natin si Representative Percy Sandanya. Ang Bombo Radio Philippines ay bukas din para sa panig ni Vice President Sara Duterte upang makapaglahad din ng kanilang tugon sa loobin hinggil doon sa mga naging pahayag ng ilang mga personalidad. Kabilang na ho yung mga mismong nag-file ng impeachment case laban sa Vice President na si Sara Zimmerman Duterte.
So mga kabombo, antabay pa sa mas malalaking mga balita at updates, mga reaksyon at tugon ng ilan ho mga key personalities hinggil sa usapin ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan ay matutunghayan mamaya alas 6 ng gabi sa ating Bombo Network News. Standby mga kabombo at mga ka-Star Nation. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga tips sa tamang paghahawak ng pera. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Maraming paraan para simulan ito. Kaya na lamang ng palawigin ang iyong financial literacy, magkaroon ng financial goals, gumawa ng budget, bayaran ang lahat ng utang, at higit sa lahat, huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Maraming salamat sa 4,000 pesos na aking napanalunan sa second studio draw ng Swerte sa Palengke 2025 ng Star FM at Bombo Radio. Gumamit ako ng proof of purchase na Birch Tree. May gagamitin na akong pambili ng groceries at bigas. Sali na rin kayo mga kabombo para manalo tulad ko. Ako si Rachel Biernes ng Nalsyan, Bacayao, Calasiao, Pangasinan. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mahalaga ang pagiging magalang sa mga seniors o nakatataas sa trabaho, kaya ay dapat laging pakinggan at irespeto ang mga ideya o suhestyon ng mga senior kahit na may mga pagkakataong hindi ka sang-ayon. Iwasang makipagtalo o magbigay ng opinyon ng hindi maayos. Kung kinakailangan ng feedback, ay magbigay ng puna sa isang magalang na paraan at iwasan ang pagiging offensive o negatibo. Iwasan din ang magyabang o maging mapagmataas sa harap ng iyong mga senior. Ipakita ang pagpapahalaga sa kanilang karanasan at pagiging handang matuto mula sa kanila. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa paghalantad sa fake news lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito. Mga natural na paraan sa problema sa hair fall o nalalagas na buhok. Paggamit ng olive oil na mabisang lunas sa hair loss sa pamamagitan ng pagmasahe nito sa anita. Ang katas ng orange castor oil at aloe vera gel ay mabisa ding gamot sa nalalagas na buhok. Maging banaya din sa pagsusuklay at iwasan ang masikip na hairstyle na umahatak sa buhok at piliin ang maluwag at komportableng mga estilo na nagbibigay sa buhok ng puwang upang makahinga. Ang pag-iimbita ng mga mahal sa buhay sa isang salo-salo ay itinuturing na isang makabuluhang paraan ng pagbibigay sa kanila ng halaga. Sa pamamagitan ng imbitasyong ito, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang presensya at papel sa ating buhay. Ang ganitong okasyon ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon, kundi isang pagkakataon upang makapagkwentuhan, magtawanan at magsama-sama habang pinagtitibay ang relasyon at koneksyon sa isa't isa. Upang hindi mabiktima ng panloloob sa bahay, isa sa mga pinaka-importanting gawin ay ang pag-iwas sa pag-post sa social media. Ilan sa mga dapat gawin ay ang mga sumusunod. Iwasan ang pag-post ng mga personal na impormasyon sa iyong account gaya na lamang sa Facebook, Instagram, Twitter at iba pang social media platforms. Iwasan ang labis sa pagbabahagi ng mga mamahaling personal item o gamit na iyong nabili. Ugaliin ang pag-monitor ng iyong expenses o gastos at sikaping huwag ibahagi ang iyong financial status sa social media. Maging maingat sa pag-add at pagtanggap ng social media friends at followers.
maging mapagmatsyag sa cyberspace. Suriing mabuti maging ang iyong mga pinopost at pati ang iyong mga nababasa at napapanood. Maging maalam, maingat at ligtas. Iyan ang ilang mga paalala mula sa Bombo Radio Philippines. Ang law of attraction ay ang kagustuhang gawing makatotohanan o realidad ang hinahangad mo sa buhay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas sa radyo Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ng alas 5 ng hapon. Magandang hapon, lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Sa inyo ang Bombo News and Views afternoon na edition ngayong araw ng Biyernes, July 25, 2025. At ngayon, sa ulo ng ating mga balita sa ating top story, mga kabombo, bagyo nga Emong humina na at isa na nga tropical storm. Ilang mga lugar nakataas pa rin sa signal number 2. Para naman sa ating balitang lokal, lalawigan ng Pangasinan, posibleng isailalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng bagyo. Sa ating balitang pambansa, detol ng magkakasunod na bagyo at habagat sumampa na sa 25. Para naman sa balita sa ibayong dagat, France kikilalanin ng Palestinian state sa buwan ng Setyembre habang international leaders hating reaksyon hinggil dito. Sa balitang espesyal, babae mula sa Canada nagtala ng 2 Guinness records gamit ang penny farting bike. Para naman sa balitang pampalakasan, Film Executive Peter Rice tinalagang producers ng ceremonies ng LA Olympics 2028. At sa ating Bombo News analysis, naging negosasyon sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at US President Donald Trump may tuturing pangaba na panalo para sa Pilipinas. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Mga kabombo, bagyang humina na si bagyong Emong at ngayon ay isa na lamang tropical storm ayon sa pinakuling ulat ng Pag-asa. Ayon sa datos, ang sentro ng bagyo ay namataan sa karagatang sakop ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang hangin na may lakas na hanggang 85 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso na maaring umabot sa 115 km bawat oras. Kumikilos naman ito pahilagang silangan sa bilis na 40 km bawat oras. Samantala nakataas naman na ang tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon ngayong hapon, kabilang na ang Ilocos Norte, Apayao, Batanes, Babuyan Islands, Hilagang Kanluran na bahagi ng mainland Cagayan. Habang nasa signal number 1 naman ang natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Hilagang bahagi ng Ilocos Sur, Abra, natitirang bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, natitirang bahagi ng mainland Cagayan at Hilagang bahagi ng Isabela. Samantala mga kabombo, para po sa mga karagdagang mga pagbabalita sa lagay ng panahon, ating alamin yan sa ating Bombo Weather Reporter na si Bombo Oliver Dacumo sa Bombo. Oliver? Yes, Bombo Pragi, narito ang antas ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa Luzon area, ang lungsod ng Dagupan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan naglalarong temperatura sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Habang lungsod naman ng Vigan ay nakakaranas ng maulap na panahon kung saan nararamdaman ng temperatura sa pagitan naman niya ng 25 hanggang 28 degrees Celsius. Samantala sa parte ng Visayas, ang lungsod ng Cebu ay nakakaranas ng bagyang maulap na panahon kung saan nararamdaman ng temperatura sa pagitan ng 27 hanggang 33 degrees Celsius. Habang ang lungsod naman ng Bacolod ay nakakaranas din ng maulap na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan naman niya ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala sa parte ng Mindanao, ang lungsod ng Butuan ay nakakaranas ng bagyang maulap na panahon kung saan naglalarong temperatura sa pagitan ng 23 hanggang 36 degrees Celsius. Habang ang lungsod naman ng Davao ay nakakaranas ng maulap na panahon sa temperaturang naglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 34 degrees Celsius. At yan na muna ang ating ulat panahon sa oras na ito. At paalala pa rin sa ating mga kabombo na palagi po tayong magdala ng panangga panlaban sa init at ulan. At laging tatandaan, iba yung pag-iingat ang kailangan na
upang ang sakuna ay maiwasan. Ugaling maging updated upang kalamidad ay inyong mapaghandaan. Inyong nakasama sa ating ulat panahon para sa oras na ito. Mula mismo sa Bombo Radio Weather Center, ito si Bombo Oliver Dacumos nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo! Samantala mga kabombo, sa ating pang balitang sa ating tampok na balita na kung saan diniklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment na sinampal laban kay Pangulong or sa pangalawang Pangulo Sara Duterte sa isang desisyong inilabas ngayong araw. Sa sinapubliko ruling ng mataas na hukuman, sinabi nito na ang nasabing reklamo ay hindi tumalima sa mga proseso at batayang legal na nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas sa ukol sa impeachment. Dahil dito ay tinuturing na walang bisa at hindi maaring ipagpatuloy ang nasabing impeachment proceedings. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema, ang konstitusyon ang nagbibigay ng malinaw na gabay kung paano dapat isagawa ang impeachment. Anumang paglihis mula rito ay hindi maaring palampasin. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Vice President Duterte, ngunit ilang malalapit na sa kanyang kampo ang nagsabing ikinaginhawa nila ang desisyon ng Korte Suprema na kanilang tinawag na tagumpay para sa rule of law. Samantala, inaasang hihimayin sa mga susunod na araw ng mga mababatas at legal experts sa ang magiging epekto ng desisyong ito sa mga kaparehong kaso sa hinaharap. Samantala mga kabombo, sa ating balita,